Yes, magandang gabi Jun. Ang kasama dito ay ang Armed Forces of the Philippines, kasama na itong Australian Defense Corps na kung saan ay nandito na sila ngayon, nasa lalawigan na sila ng Palawan. Formal nga binuksan ang Alon exercise kaninang tanghali na nilahokan ito ng mga sundalong Australian at Philippine troops. Layo ng ganito nga pagsasanay na mas lalong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at mapalakas ang kanilang kahandaan ay pagtanggol ang kanilang teritoryo. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare the Amphibious and Land Operations Exercise ALON 2025 open effective today. Ilinaw din ni General Browner na ang gagawing pagsasanay ay walang kinalaman laban sa anumang bansa, bagkus magpapatatag ng pagkakaunawaan at ugnayan sa mga kaalyado at mga katuwang na bansa. So these exercises are not intended against any country, but rather this is a form of unifying all the like-minded nations in the region. These exercises are really very important to the Armed Forces of the Philippines. Because number one, we have to establish interoperability with our allies and our partners. Second, this is a show of unity. Aabot naman sa 3,600 na mga sundalo mula sa AFP, ADF kasama ang United States Marine Corps at Royal Canadian Navy ang lalahok sa nasabing pagsasanay. Samantala, ilan sa mga aktibidad na gagawin sa Palawan ang Amphibious at Maritime Operation, Combined Joint Forcible Entry Operation at ilan pang mahahalagang exercise. 6 na bansa ang nakatakdang magpadala ng kanilang mga observers. Kabilang dito ang bansang Estados Unidos, Canada, Japan, South Korea, New Zealand at Indonesia. Yun, sa August 24 ay tutulak itong grupo ng AFP kasama itong US o itong Australian Defense Force sa San Vicente, Palawan para magsagawa na ng ilang mga exercise na nakapaloob dito sa Alon 2025. Yan muna ang ating update. Balik sa June. Maraming salamat, Andy Pagayona.